Ang himala ng Maynila, ang pagbabalik ng prinsipe sa VIP lane ng Ninoy Aquino International Airport, malumanay na lumapag ang isang malinis at puting pribadong medical jet. Nang bumukas ang pinto ng cabin sa isang malakas na tunog, isang kaskad ng mga security personnel at entourage ang bumuhos palabas na parang agos ng tubig. Palibot-libot sila, maingat na inalalayan ang isang customized, high-tech na electric wheelchair pababa sa rampa. Nakaupo sa wheelchair si Prinsipe Khaled bin Zayed, ang ikatlong anak ng maharlikang pamilya ng United Arab Emirates. Tahimik siya, walang emosyon, parang isang mannequin. Ang kanyang dalawang binti ay matigas, hindi tumutugon, malungkot at walang buhay, parang isang kaluluwang nawala. Sino ang mag-aakala na pagkatapos lamang ng 45 minuto, ang prinsipe na sinabihan ng nangungunang mga doktor sa mundo na mananatiling paralisado habang buhay ay makakatayo ng mag-isa at makakalabas sa pintuan ng ospital, paunti-unti, hakbang sa bawat hakbang. Kung kumalat ang balitang ito pabalik sa palasyo sa Dubai, ang buong maharlikang pamilya ay tiyak na matitigilan. Ang mga nurse at kawani sa NAIA na nakakita sa eksena ay parehong nabigla. Sa totoo lang, ang Pilipinas ay nakaranas na ng maraming pagtanggap sa mga VIP, ngunit ang ganitong kalaking antas ay talagang ang una. Mahigit sa 10 kalalakihan na nakasuot ng tradisyonal na puting kandura na may mapang-akit na presensya, 8 nurse na nagtutulak ng mga mamahaling medical device at mobile control center, kasama ang 3 matataas na royal advisors na may seryosong mukha kaya't ang kapaligiran ay mabigat, parang isang state funeral. Si Dr. Emmanuel Manny Reyes, pinuno ng Physical Medicine and Rehabilitation Department ng St. Luke's Medical Center, Global City, ay naghihintay sa gilid habang malakas ang tibok ng kanyang puso. Siya ay nasa larangan ng medisina sa loob ng 30 taon, nakakita ng hindi mabilang na mahihirap na kaso, ngunit ito ay iba. Ito ay isang tunay na miyembro ng royal family, at ang kanyang kasaysayan ng paggamot ay malinaw na nakasaad. Nahulog si Prinsipe Khaled mula sa kabayo, habang naglalaro ng polo 5 taon na ang nakalipas, nagdusa ng matinding pinsala sa gulugod, at mula noon ay hindi na nakatayo muli. Siya ay naglakbay sa US, UK, Switzerland at Germany para sa paggamot. Ang bawat ospital na sinasabing pinakamahusay sa mundo ay nagbigay ng parehong konklusyon, masyadong malala ang pinsala sa nerbiyos, kailangan niyang gugulin ang kanyang buhay sa wheelchair. Dr. Reyes, ito na po ang lahat ng resulta ng pagsusuri ng pasyente, bulong ni Maricel Santos, ang head nurse, habang iniaabot ang isang folder ng dokumento na halos makakapatay sa tao. Sa loob ay puno ng X-ray film at mga espesyal na ulat. Mahigit 100 piraso po ng MRI images. Iyan pa lang, kinuha ito ni Dr. Reyes at binuksan. Lalo siyang nagsalubong ng kilay habang nagbabasa. Ang L4 at L5 vertebrae ay labis na nasira at nabali. Ang mga nerbiyos ay permanenteng naipit at namatay. At ang mga kalamnan ay sumingit at halos wala nang natira. Talagang malubha ang kondisyon na ito, bulong niya. Ngunit pagkatapos, napansin niya ang isang mahalagang punto. Ang lahat ng ulat ng mga banyagang doktor ay nakatuon lamang sa buto at nerbiyos, ngunit halos hindi binanggit ang kalagayan ng malambot na tisyu at daloy ng enerhiya sa paligid. Kawili-wili, bulong ni Dr. Reyes. Ang mga banyagang doktor na ito ay mahusay sa teknik, ngunit masyadong nakatuon sa isang bagay. Tiningnan lang nila ang buto at nerbiyos, at nakalimutan na ang katawan ng tao ay isang holistic, konektadong sistema. Ang isang convoy ng mga mamahaling kotse ay nagdaan sa gitna ng Metro Manila patungo sa ospital. Sa buong daan, ang mga tao ay huminto at tinitingnan sila. Sa kalsada na puno ng naguunahan na mga jeepney, kotse at bus, ang usok at ingay ay makapal. Ang amoy ng isaw at taho ay lumulutang mula sa mga tindahan sa gilid ng kalsada at mga mag-aaral sa mataas na paaralan na nakasuot ng uniforme ay nag-uusap tungkol sa online games. Ang ganitong urban life, para kay Prinsipe Khaled, ay isa pang mundo na maaari lamang niyang tanawin sa pamamagitan ng salamin ng kotse na may walang laman na tingin. Sa loob ng 5 taon o mahigit 1,800 araw, siya ay naging isang walang kakayahang tao na kailangang pagsilbihan sa lahat ng bagay
mula sa pagiging isang maringal na prinsipe sa likod ng kabayo. Ang medikal na koponan sa Dubai ay nagbabantay sa kanya 24 oras. Gumagamit ng mamahaling gamot at imported na teknolohiya, gumastos ng bilyon-bilyong piso, ngunit ang kanyang mga binti ay nanatiling walang pakiramdam. Halos na imbitahan na ng kanyang ina ang bawat sikat na doktor sa buong mundo. Nang marinig niya na mahusay ang Amerika sa operasyon, nag-charter siya ng eroplano at nanatili doon ng 3 buwan, sumailalim sa 2 malaking operasyon, ngunit nabigo. Nagpunta siya sa isang rehabilitation center sa UK sa loob ng kalahating taon para sa pang-araw-araw na physical therapy at sa huli ay umuwi ng naka-wheelchair pa rin. Ang isang propesor ng neurosurgery sa Germany ay napailing lang nang makita ang X-ray. Sinasabing namatay na ang mga nerbiyos at wala ng pag-asa. Nakarating na po tayo sa ospital kamahalan, mahinang paalala ng pinuno ng guards. Ang VIP center ng St. Luke's ay handa na. Ang privacy at profesionalismo ay nasa pinakamataas na antas. Si Dr. Reyes at ang kanyang koponan ay naghintay upang salubungin siya. Ang koponan ay hindi lamang binubuo ng mga master orthopedic surgeon, kundi pati na rin ng isang master ng hilot at mga physical therapist. Welcome to the Philippines, Prince Khaled. Bati ni Dr. Reyes sa matatas na Ingles bago ipinahayag sa pamamagitan ng isang interpreter. Gagawin namin ang lahat para makatayo kayo ulit. Intois, Indo. Bahagyang tumango si Prinsipe Khaled, ang kanyang mukha ay nanatiling malamig. Matagal na siyang nawalan ng pag-asa. Ang pagpayag na pumunta sa Pilipinas ay dahil sa pakiusap, halos pamimilit, ng kanyang ina. Narinig ng kanyang ina mula sa isang kaibigan na gumaling sa Pilipinas na ang Filipino Integrated Medicine ay kahanga-hanga, lalo na ang pagsasama ng Western at Eastern na agham upang magdulot ng hindi mabilang na mga himala. Kamahalan, maaari po ba kaming magsagawa ng paunang pagsusuri? Magalang at maamo na tanong ni Dr. Reyes habang yumuko. Sa maliwanag na examination room, sinimulan ni Dr. Reyes ang masusing pagsusuri sa mga binti ng prinsipe. Ang kanyang pamamaraan ay ganap na naiiba sa iba. Hindi lang niya sinusubukan ang lakas o pangunahing pagtugon, kundi ginagamit ang kanyang mga daliri upang damahin ang mahahalagang punto sa kahabaan ng mga linya ng hilot. Ito ay isang natatanging teknik na nakuha mula sa 30 taon ng klinikal na karanasan na pinagsama sa advanced na Filipino hilot. Maaari niyang madama ang tensyon ng kalamnan, ang pagbara ng mga ugat, at ang sirkulasyon ng dugo sa pamamagitan ng dulo ng kanyang mga daliri. Doktor, may bago po ba kayong nakita? Bulong ni Maricel. Hindi agad sumagot si Dr. Reyes. Nagpatuloy siya sa pagsusuri hanggang sa huminto ang kanyang mga daliri sa isang punto sa baywang ng prinsipe. Maingat siyang pumindot ng 2 o 3 beses at biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Ito nga ang akala ko, sabi niya at humarap sa kanyang koponan. Ang kasong ito ay napaka-interesante. Ang structural damage sa gulugod ay malala, oo. Ngunit hindi iyon ang pangunahing problema na nagpapahirap sa kanya na lumakad. Ang tunay na problema ay ang malalim na kalamnan ay matindi at matagal nang naninigas, kaya permanenteng naipit ang nerbiyos. Kasabay nito, barado ang daloy ng enerhiya kaya mahina ang sirkulasyon ng dugo at enerhiya, kaya walang pakiramdam ang mga binti. At paano tayo magsisimula? Tanong ng isang batang doktor sa koponan na may kasabikan. Ang unang hakbang ay alisin ang lahat ng tensiyon sa malalim na kalamnan upang mapalaya ang nerbiyos. Pagkatapos ay i-stimulate ang mga baradong punto upang maibalik ang sirkulasyon, sabi ni Dr. Reyes. Madaling sabihin, ngunit alam ng lahat sa silid na ito ay mahirap gawin, tulad ng pag-akyat sa langit. Isinalin ng interpreter ang mga salita ng doktor sa prinsipe at sa mga banyagang doktor. Ang mga banyagang doktor ay nagtinginan ng hindi makapaniwala. Ang isa sa mga royal physician ay hindi napigilan ang magtanong, Professor, sa totoo lang, 5 taon na ang kondisyon ng prinsipe. Grabe na ang pinsala sa nerbiyos. Posible bang talagang maibalik ito? Ngumiti si Dr. Reyes. Mula sa purong Western na pananaw, marahil mahirap itong intindihin, ngunit ang traditional na pananaw ay tinitingnan ang katawan bilang isang buong sistema.
Ang katawan ng tao ay hindi isang malamig na makina. Hindi natin pwedeng tingnan lang ang bahaging nasira. Ang sistema ng nerbiyos ay napaka-flexible. Hanggat mahahanap natin ang tamang solusyon, ang mga himala ay laging nangyayari. Magtataka pa sana ang banyagang doktor, ngunit pinigilan siya ng royal advisor. Humarap siya kay Dr. Reyes. Doktor, malayo ang narating ng prinsipe dahil naniniwala kami sa kakayahan ng Pilipinas. Pakiusap, simulan na po ninyo. Ano man ang maging resulta, lubos na pasasalamat ang royal family. Kung gayon, magsimula na tayo, sabi ni Dr. Reyes at inutusan si Maricel na ihanda ang acupuncture set at ang customized hilot table at inutusan ang herbal team na maghanda ng pinakuluang herbal tea. Agad na naging tensyonado ang kapaligiran sa treatment room. Maingat na inilipat si Prinsipe Khaled sa treatment table. Naghugas ng kamay si Dr. Reyes at tinaas ang kanyang manggas. Sinimulan niya ang unang hakbang ng paggamot. Ang kanyang technique ay isang fusion ng Filipino-style manual therapy, spinal manipulation, at modern physical therapy. Ang bawat galaw ay millimetrically accurate at ang presyon na inilapat ay napaka-eksakto. Maaaring makaramdam kayo ng kaunting sakit o pananakit, kamahalan. Iyan ay isang magandang senyales dahil ang kalamnan na nanigas sa loob ng 5 taon ay lalambot na, paliwanag niya. Mahigpit na kinagat ni Prinsipe Khaled ang kanyang ngipin, nagsimulang lumabas ang pawis sa kanyang noo. Sa totoo lang, ang ganitong pakiramdam ay matagal na niyang hindi naramdaman. Sa nakalipas na 5 taon, ang kanyang mga binti ay parang troso, ngunit ngayon, may kirot na sumasakit ito ay nagulat sa kanya at nagsimula siyang magkaroon ng pag-asa. Doktor, nagsimula na pong gumalaw ang mga kalamnan ng prinsipe. Masayang sigaw ni Maricel. Mabuti. Ipagpatuloy lang ang ritmo, mahinahon na sagot ni Dr. Reyes. Hindi man lang nanginginig ang kanyang kamay. Alam niyang ito ang kritikal na sandali. Kailangan niya itong ituloy sa isang pagkakataon. Pagkalipas ng 20 minuto, natapos ang massage phase. Kinuha ni Dr. Reyes ang maliliit, sterilized na karayom at sinimulan ang acupuncture sa baywang at mga binti ng prinsipe ng may katumpakan. Ang bawat punto ay maingat na pinili, kabilang ang tradisyonal na meridian points at mga punto ng pagdaan ng nerbiyos batay sa modernong anatomy. Gumamit siya ng isang mild electrical stimulator na konektado sa mga karayom upang magpadala ng agos upang gisingin ang mga nerbiyos na natutulog sa loob ng 5 taon. Nakaramdam si Prinsipe Khaled na parang milyon-milyong maliliit na langgam ang gumagapang sa kanyang mga binti. Medyo, manhid, parang may gumagalaw, napakaganda. Ibig sabihin, nagsisimula ng magpadala ng signal ang nerbiyos. Tumango si Dr. Reyes na may kasiyahan. Pagkalipas ng 15 minuto, tahimik ang buong silid. Ang mga guwardiya at medikal na koponan ay nakatayo sa labas ng pinto, hindi nangangahas na huminga ng malakas. Lumipas ang oras. Sinimulan ni Dr. Reyes ang maingat na pagtanggal ng mga karayom. Nang matanggal ang huling karayom, sinuri niya ang reaksyon ng prinsipe at huminga ng malalim. Kamahalan, ngayon, pakiusap. Subukan po ninyong igalaw ang inyong kanang hinlalaki sa paa. Agad na isinalin ng interpreter. Natigilan si Prinsipe Khaled. Ang paggalaw ng kanyang daliri sa paa ay isang bagay na sinubukan niya ng milyon-milyong beses sa loob ng 5 taon, ngunit hindi kailanman nagtagumpay. Tumingin siya sa kanyang mga paa na may komplikadong tingin. Subukan lang po. Huwag ninyong pilitin ang sarili ninyo, pag-udyok ni Dr. Reyes. Huminga ng malalim ang prinsipe. Inipon ang lahat ng kanyang konsentrasyon sa kanyang kanang paa. At pagkatapos, naganap ang himala. Bahagyang gumalaw ang kanang hinlalaki sa paa. Ito ay maliit, ngunit napakalinaw. Talagang gumalaw. Diyos ko po, bulalas ng royal advisor. Gumagalaw ang paa. Gumagalaw talaga. Halos sumabog sa tuwa ang treatment room. Lahat ay nagtipon upang tingnan. Ang mga banyagang doktor na nag-aalinlangan ay nanlaki ang mga mata. Sinuri nila ng detalyado at sinabing walang pag-asa ang paggaling. Ngunit ngayon, sa loob lamang ng 45 minuto, gumalaw ang daliri sa paa. Si Prinsipe Khaled mismo ay natigilan sa isang sandali bago nagsimulang mamula ang kanyang mga mata. 5 taon na, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya na nariyan pa ang kanyang mga binti.
Ang pakiramdam na parang nabuhay siyang muli ay hindi maipaliwanag. Huwag po muna tayong mag-excite. Magpatuloy tayo. Mahinahon na, sabi ni Dr. Reyes. Kamahalan, pakiusap. Subukan po ninyong iangat ang inyong kanang binti ng paunti-unti. Kinagat ng prinsipe ang kanyang ngipin, inipon ang lahat ng lakas. Nagsimulang manginig ang kanang binti at talagang umangat. Kahit ilang sentimetro lamang, lahat ng nasa silid ay huminga ng malalim upang maging saksi sa makasaysayang sandaling ito. Napakagaling, mas mabilis ang paggaling kaysa sa inaasahan ko. Ngayon, kailangan nating ulitin ang tagumpay na ito upang maalala ng kalamnan kung paano gumana muli. Doktor, ito ay hindi ka panipaniwala. Lumapit ang banyagang doktor na may lubos na paghanga. Paano ninyo ito nagawa? Sinasalungat nito ang lahat ng alam namin tungkol sa pinsala sa gulugod. Ngumiti ng mapagkumbaba si Dr. Reyes. Hindi lamang ito sa akin. Ito ay isang tagumpay ng integrated medicine. Ang Western medicine ay mahusay sa tumpak na diagnosis, habang ang Eastern traditional medicine ay mahusay sa pagpapanumbalik ng balanse at pagpapasigla ng sariling potensyal ng katawan na gumaling. Kapag nagsama ang dalawa, ang mga himala na tila imposible ay nangyayari. At ano ang susunod na hakbang? Makakatayo na po ba ang prinsipe ng mag-isa? Nagmamadaling tanong ng advisor. Ayon sa teorya, oo. Ngunit kailangan natin ng tulong ng kagamitan. Maricel, pakikuha nga po ang walker. Sa tulong ng koponan, dahan-dahang umupo si Prinsipe Khaled. Ito ay isang malaking pag-unlad. Tiningnan niya ang kanyang dalawang binti at umagos ang kanyang luha. Ang malakas na prinsipe sa edad na 35 ay umiiyak na parang bata. Kamahalan, itago po muna natin ang inyong luha. Hindi pa ito oras para magdiwang. Kailangan nating gawin siyang tumayo at lumakad. Mahinang tapik ni Dr. Reyes sa balikat niya. Nang maihatid ang walker, inalalayan si Dr. Reyes at dalawang physical therapist. Dahan-dahan po, ilipat muna ang inyong timbang sa mga handrests at saka gamitin ang inyong mga binti. Paalala ni Dr. Reyes. Ang mga binti ng prinsipe ay nanginginig na parang sinasaniban dahil ang mga kalamnan ay matagal nang sumingit. Ngunit naramdaman niya ang lakas na ipinadala mula sa kanyang utak upang suportahan ang kanyang timbang. Ang pakiramdam na ito ay napakaganda na gusto niyang umiyak muli. Sige, subukan po ninyong humakbang gamit ang inyong kanang paa. Maikling hakbang lang po. Ang kanang paa ay itinaas. Inihakbang pasulong ng mga 10 centimeters at inilagay ng matatag. Kahit na ang lakad ay matigas, parang robot, ito ang unang hakbang na ginawa niya ng mag-isa. Tumalon sa tuwa si Maricel. Sunod ang kaliwang paa. Ang kaliwang paa ay itinaas at inilagay sa tabi nito. Naglakad ang prinsipe ng paunti-unti. Ang bawat hakbang ay parang nangangailangan ng lahat ng kanyang lakas. Ang pawis ay umaagos na parang naliligo siya, ngunit ang bawat hakbang ay isang himala. Nang makarating siya sa harap ng pinto ng treatment room, ang mga puting robe guard na naghihintay sa labas ay nabigla at hindi nakakilos. Matagal na nilang sinusundan ng prinsipe, nakita siya mula sa kanyang pinakamarilag na sandali hanggang sa kanyang pinakakawalan ng pag-asa. Hindi nila kailanman pinangarap na makita itong muli. Allahu Akbar! Agad na lumuhod ang pinuno ng guards, tumulo ang luha sa kanyang mukha. Ito ay awa mula sa Diyos. Ang iba pang mga guwardiya ay lumuhod, at ang mga panalangin ng pasasalamat sa Diyos ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Si Prinsipe Khaled, na nakatayo at nakahawak sa walker, ay tumingin sa kanyang tapat na mga guwardiya na umiiyak din siya. Hindi lang ito awa mula sa Diyos, kundi awa mula sa doktor na Pilipino. Doktor, kayo po ay isang manggagamot na ipinadala ng Diyos upang iligtas ang aking buhay. Agad na isinalin ng interpreter ang mga salita. Agad na iwinagayway ni Dr. Reyes ang kanyang kamay. Kamahalan, wag po kayong magsalita ng ganyan. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang isang doktor. At nagsisimula pa lang ang rehabilitasyon. Pagkatapos nito, kailangan ninyo ng acupuncture at massage araw-araw. Ingo, Highways. Gaano man katagal, gaano man karaming pera ang kailangan, hindi ako babalik sa Dubai hanggat hindi ako ganap na gumaling. Ang mga mata ng prinsipe ay puno ng determinasyon. Kailangan kong tumayo ng mag-isa at lumakad ng maringal muli.
Ang balita ay kumalat sa Dubai na parang rocket. Nayanig ang royal family ng UAE. Ang ina ng prinsipe, nang marinig ang balita, ay agad na nahimatay sa tuwa at nagpasya na i-charter ang royal plane upang saksihan ito ng kanyang sariling mga mata. Samantala, ang kanyang ama ay nagpatawag ng high-level meeting, nag-aanunsyo na magbibigay siya ng malaking gantimpala sa Filipino medical team at nais niyang magsagawa ng malalim na medikal na kooperasyon sa Pilipinas. Sa Pilipinas, kahit na hindi ito umabot sa front page ng mga pahayagan para sa privacy, ang komunidad ng medisina ay napuno ng bulungan. Agad na tinawag ng direktor ng SLMCGC ang koponan ni Dr. Reyes at pinuri sila. Manny, talagang nagbigay ka ng karangalan sa Filipino medicine. Madalas tingnan ng mga dayuhan na ang mga Asian doctor ay hindi mahusay. Ngayon, ipinakita mo sa kanila na ang Filipino medical technology ay nasa nangungunang antas sa mundo. Mapagkumbabang sumagot si Dr. Reyes. Direktor, hindi lang ito ang aking gawa. Lahat ng miyembro ng koponan, kabilang ang master ng hilot at mga physical therapist ay nagbigay ng lahat. Ang tagumpay na ito ay patunay na ang integrated medicine ang pinakamahusay na solusyon. Sa mga sumunod na linggo, araw-araw na sumailalim sa paggamot si Prinsipe Khaled sa ospital. Umaga ay acupuncture at hilot, hapon ay physical therapy, at gabi ay herbal tea, si Dr. Reyes ay nagdisenyo ng isang personalized na programa sa rehabilitasyon. Sa panahong ito, mas nakilala niya ang Pilipinas. Dati, inisip niya na ang Pilipinas ay isa lamang maliit na isla sa Asya na maganda lamang para sa turismo, ngunit nang maranasan niya ito ng personal, nalaman niya na ito ay hindi kapani-paniwalang moderno at ang pinakamahalaga ay ang malasakit ng mga doktor. Ang sistema ng medisina sa Pilipinas ay napakagaling, sabi ng prinsipe pagkatapos ng isang sesyon. Nasa mga mamahaling ospital ako sa Europa at Amerika. Ang kagamitan nila ay high-tech pero malamig at walang damdamin. Iba rito, hindi lang ninyo ginagamot ang aking mga binti, kundi itinuturing ninyo ako bilang isang tao. Ngumiti si Dr. Reyes. Iyan ang aming puso, kamahalan, ang pag-aalaga sa puso ng tao. Ang pasyente ay hindi isang bahagi ng makina. Hindi pwedeng ayusin lang ang binti. Kailangan alagaan ang isip at katawan. Isa pa, may universal healthcare system kami sa Pilipinas. Kahit na nagbabayad kayo, ang sistemang ito ay nagsasanay sa aming mga medical personnel na pangalagaan ang lahat ng pantay at may malasakit hanggang sa maging ugali na universal healthcare. Interesado ang prinsipe. Pwedeng pumunta sa doktor nang hindi nag-aalala sa pera? Opo. Mula sa mga bata hanggang sa matatanda, kung magkasakit sila, maaari silang pumunta sa ospital nang hindi natatakot na wala silang pera para sa paggamot at mawawalan sila ng pagkakataon, dagdag ni Maricel. Ang mga Pilipino ay maaaring hindi ang pinakamayaman, ngunit ang aming kalusugan at pagkain ay napakaganda. Napaisip si Prinsipe Khaled. Sa Dubai, ang maharlikang pamilya at mayayaman ay maaaring makakuha ng world-class na gamutan, ngunit ang pangkalahatang publiko ay may mga limitasyon. Ngunit sa Pilipinas, isang mas maliit na lugar, nagawa nila ito. Talagang naantig siya. Sa ikatlong araw ng paggamot, ang pagunlad ng prinsipe ay malinaw na nakikita. Hindi na niya kailangan ng walker na sumusuporta sa kanyang kili-kili. Sa kaunting alalay lamang, maaari na siyang maglakad ng mag-isa. Ang lakas sa kanyang mga binti ay mabilis na bumalik. Kamahalan, ngayon, subukan po nating maglakad ng mag-isa ng walang katulong, iminungkahi ni Dr. Reyes. Kaya ko po ba, Doktor? Nag-aalala at sabik ang prinsipe. Naniniwala po ako sa inyo, kamahalan, pag-udyok ni Dr. Reyes. Sa physical therapy room, nakatayo ang prinsipe sa pagitan ng mga parallel bar, bahagyang nakahawak ang kanyang kamay sa mga bar. Sige po, bitawan po ninyo. Subukan po ninyong tumayo ng matatag. Huminga ng malalim ang prinsipe at binitawan niya ang mga bar. Bahagyang umindayog ang kanyang katawan, ngunit nagawa niyang balansehin. Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit talagang sinusuportahan nila ang kanyang timbang. Napakagaling. Ngayon, maglakad po tayo, pasulong. Kanang paa, kaliwang paa. Naglakad ang prinsipe ng paunti-unti, hindi umaasa sa labas na lakas.
Kahit na ang lakad ay hindi pa perpekto at nangangailangan ng mataas na konsentrasyon upang hindi matumba, nagawa niyang maglakad. Naglakad ako. Naglakad talaga ako. Sigaw ng prinsipe sa tuwa. Umiiyak ang luha. Pumalakpak at nagdiwang ang mga nurse at doktor sa paligid. Ang isang tao na sinabing paralisado habang buhay ay nakalakad sa loob lamang ng ilang araw. Ito ay isang bagong pahina sa kasaysayan ng medisina. Kumalat ang balitang ito pabalik sa Dubai. Nagulat ang national TV ng UAE sa balita, kahit na hindi binanggit ang pangalan ng prinsipe, alam ng lahat sa royal family. Nagtanungan silang lahat. Pagkatapos nito, kung mayroong mahihirap na kaso, ipadala sila sa Pilipinas. Ang ina ng prinsipe ay hindi na makapaghintay. Nag-charter siya ng private jet sa Pilipinas kasama ang mga matataas na opisyal upang saksihan ang tagumpay na ito ng kanyang sariling mga mata. Sa 5 araw, nang bumaba ang Royal Mother sa eroplano at dumating sa ospital, ang nakita niya ay ang kanyang anak na naghihintay na tumayo sa harap ng pinto. Hindi nakaupo sa wheelchair, kundi nakatayo talaga. Dahan-dahang lumapit ang prinsipe sa kanya, kahit medyo matigas pa, naglalakad siya gamit ang sarili niyang mga binti. Umiyak ang reyna at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Sa loob ng 5 taon, nakita niya ang kanyang maringal na anak na naging lumpo, gumastos ng malaking halaga sa buong mundo ngunit walang resulta. Hindi niya inakala na magagawa ito sa Pilipinas sa loob lamang ng ilang araw. Alhamdulillah, salamat Pilipinas. Nagdasal siya sa Arabic bago yumuko ng may paggalang kay Dr. Reyes. Doktor, iniligtas po ninyo ang buhay ng aming pamilya. Kayo po ang aming tagapagpalaya habang buhay. Agad na inalalayan siya ni Dr. Reyes. Kamahalan, tungkulin ko po ito. At kailangan pang magsanay ng prinsipe sa loob ng ilang sandali. Gaano man katagal, gaano man karaming pera ang kailangan, handa kami, matatag na sabi ng reyna. Mananatili ang prinsipe rito hanggat hindi siya ganap na gumagaling. Lumipas ang panahon. Regular na sumailalim sa paggamot si Prinsipe Khaled. Nagturo din si Dr. Reyes ng mga pangunahing galaw ng arnis, eskrima at mga ehersisyo sa paghinga upang matulungan siyang kontrolin ng mas mahusay ang kanyang katawan. Makakatulong ang mga aral na ito upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo at enerhiya at magdala ng balanse sa gulugod, paliwanag ni Dr. Reyes. Nagustuhan ni Prinsipe Khaled ang Filipino martial arts. Masigasig siyang nag-practice araw-araw. Dati, inisip ko na ang Western technology ang pinakamahusay, ngunit ngayon, kailangan kong aminin na ang Eastern, na agham ay may alindog at lalim na hindi mahahanap sa iba. Pagkalipas ng 2 linggo, nakalakad si Prinsipe Khaled ng malaya ng walang alalay. Maaaring mabagal pa ang kanyang bilis, ngunit ang katatagan ay 100%. Sinimulan ni Dr. Reyes na itaas ang antas ng pagsasanay, kabilang ang pag-akyat at pagbaba ng hagdan at pagtayo sa isang binti. Kamahalan, halos 100% na po kayong makakabalik sa normal na buhay, masayang ibinalita ni Dr. Reyes. Niyakap ni Prinsipe Khaled nang mahigpit si Dr. Reyes na may labis na pasasalamat. Ang bangungot ng 5 taon ay natapos na. Nabawi niya ang kanyang kalayaan. Nagpaalala si Dr. Reyes sa kanya na magsanay ng madalas at uminom ng herbal tea ayon sa schedule at huwag pilitin ang sarili dahil sa malubhang pinsala sa gulugod noong una. Bago umuwi sa Dubai, humiling ang prinsipe kay Dr. Reyes na dalhin siya sa isang night market sa Maynila. Nag-aalala si Dr. Reyes tungkol sa seguridad ngunit hindi matiis ang pakiusap ng prinsipe. Sa huli, nagkasama silang pumunta sa isang vibrant na night market. Nang dumating ang prinsipe, namangha siya sa masaganang pagkain at masiglang ilaw, ang amoy ng inihaw na isaw, liempo at sagot gulaman ay pumuno sa hangin. Doktor, subukan po ninyo ito. Halo-halo, inirekomenda ni Maricel. Sinipsip ng prinsipe ang malamig na halo-halo at nanlaki ang kanyang mga mata. Wow! Ito ang pinakamasarap sa mundo. Matamis, creamy at mabango. Naglakad ang prinsipe at tumikim ng iba't ibang pagkain, kabilang ang lechon at kwek-kwek, labis na nasiyahan na parang bata. Ang mga Pilipino na nakakita sa mataas at maayos na bihis na dayuhan na naglalakad at kumakain ng masarap ay ngumiti at bumati. Masarap po? Tumango ang prinsipe. Masarap po, sobrang sarap.
Ang nagtitinda ay nagbigay pa ng libreng inihaw na manok. Welcome sa Pilipinas, kuya. Ang init na ito ay labis na nagpatibay ng loob ng prinsipe. Sa Dubai, namuhay siya na parang ibon sa ginintuang hawla, ngunit sa Pilipinas, naglakad siya sa night market na parang ordinaryong tao. Doktor, mahal na mahal ko po ang Pilipinas. Ang mga tao rito ay mababait, masarap ang pagkain, at higit sa lahat, binigyan ninyo ako ng bagong buhay. I hubay ban. I was damza haut commands down 219. Kinagabihan, nag-host ang ina ng prinsipe ng isang thank you dinner para sa Filipino medical team sa isang marangyang 5-star hotel sa tabi ng Manila Bay. Ang kapaligiran ay maringal at ingrande. Nag-import sila ng mga espesyal na pampalasa at regalo mula sa Dubai. Ito po ang intensyon ng aming royal family, sabi ng reyna, habang iniaabot ang isang kahon ng mahalimuyak na kahoy at frankincense, kasama ang mamahaling gintong alahas kay Dr. Reyes. Agad na tumanggi si Dr. Reyes. Kamahalan, napakalaki po ng halaga nito. Hindi ko po pwedeng tanggapin. Kailangan po ninyong tanggapin. Iniligtas po ninyo ang buhay ng aming anak. Ang mga ito ay hindi katumbas ng kaligayahan na aming naramdaman. At nagpasya kaming magtatag ng isang Philippine-Dubai Medical Foundation upang suportahan ang pananaliksik sa integrated medicine at tulungan ang iba pang mga paralisadong pasyente na magkaroon ng pagkakataong makatayo muli, tulad ng prinsipe, sabi ng reyna sa isang matatag na tinig. Lahat ng nasa silid ay natigilan. Ang pagtatatag ng ganitong kalaking pundasyon ay world-class na balita para sa Filipino medical community. Kamahalan, maraming salamat po. Ang pundasyong ito ay makakatulong sa napakaraming tao, sabi ng direktor ng ospital na may nanginginig na tinig. Sa party, tumayo si Prinsipe Khaled at nagbigay ng kanyang sariling talumpati. 5 taon na ang nakalipas, sinabi ng mga doktor sa buong mundo na kailangan kong gumugol ng aking buhay sa wheelchair. Naramdaman ko na parang patay ako, ngunit ipinakita sa akin ng doktor na Pilipino na ang mga himala ay totoo. Sasabihin ko sa mundo na ang Pilipinas ay hindi lamang isang tourist spot, kundi ito ang sentro ng pinaka-advanced at pinakamay malasakit na medisina sa mundo. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong function room. Marami ang naiyak sa tuwa. Bago umalis, bumili pa ang prinsipe ng isang malaking tumpok ng mga libro tungkol sa traditional Filipino medicine at kultura. Sinasabing pag-aaralan niya ito at magbubukas ng isang halo-halo at Filipino merienda shop sa Dubai upang makilala ng gitnang silangan ang lasa ng kaligayahan na kanyang natanggap. Sa araw na umalis ang prinsipe, sinamahan siya ng medikal na koponan ni Dr. Reyes Sanaya. Mahigpit na kinamayan ng prinsipe si Dr. Reyes. Palagi ko pong tatandaan ang pangalan ninyo. Kayo po ang aking tunay na kaibigan. Ngumiti si Dr. Reyes bilang sagot. Mag-ingat po kayo, kamahalan. Huwag po ninyong kalimutang mag-practice ng arnis na itinuro ko sa inyo. Naglakad si Prinsipe Khaled sa eroplano nang may matatag at maringal na tindig. Pagdating sa pinto ng eroplano, lumingon siya at kumaway nang may pinakamaliwanag na ngiti. Ang litratong iyon ay kumalat sa buong mundo bilang ang himala ng Maynila. Pagbalik sa Dubai, si Prinsipe Khaled ay naging isang tunay na cultural ambassador ng Pilipinas. Ikinuwento niya ang tungkol sa Pilipinas sa lahat, nagtatag ng isang integrated medical center kasama ang Pilipinas at nagpapadala ng mga doktor mula sa Dubai upang mag-aral sa SLMC-GC bawat taon. Ilang taon pagkatapos, inimbitahan si Dr. Reyes sa Dubai upang maging consultant at si Prinsipe Khaled ay laging naghahanap ng oras upang magbakasyon sa Pilipinas. Tinatawag niya itong kanyang pangalawang tahanan. Ang kuwento ni Prinsipe Khaled ay hindi lamang tungkol sa paggaling mula sa sakit, kundi isang tulay na nag-uugnay sa dalawang bansa at isang matibay na patunay na kapag ang kaalaman ay nagtagpo sa malasakit at determinasyon, ang mga himala ay laging nangyayari. At ang Pilipinas ay ang lupaing handang lumikha ng himalang iyon para sa lahat sa mundo.